What's up sa inyong lahat mga ka-J-Lovers? Giovanni B. So may ayusin tayo ngayon, dalawang Platinum Reyna 3C. So titingnan natin kung ano ba yung dahilan nito. Yung isa nito, ito ang problema nito ay nawawala yung power niya. Yan, kita nyo namatay na naman siya. Nawawala siya, tapos babalik. So bali yan ang aalamin natin mamaya. So bali, yan ang aalamin natin mga ka-J-Lovers kung bakit ito namamatay-matay. Yan, naglo-loading siya. Umikot na naman siya. Yan, tinanggal ko yung flex pala. Tapos balik natin ulit yung flex. Yan, in-slide ko siya mga ka-J-Lovers para testingin ko siya. Yan, nag-CD close naman, nag-loading dyan. Yung akala mo okay na siya. Yan, kita nyo, hindi naman siya nag-blink, nag-notice na siya. Tapos yan yung sinasabi ko sa inyo. Bumalik na naman siya sa dati niyan. Problema, yan o, nagbi-blink-blink. Kadalasan ito, sa mga ganito nagbi-blink, sa power supply yan. Kinakapos siya sa amperahe or sa voltahe. So, hindi natin alam. So, check natin yung power supply. Bali, dito muna tayo magpo-focus. So, dito tayo magto-troubleshoot. Titingnan natin na maigi yung power supply niya. Isa-isahin natin yan. So, wait lang. Kasi medyo hindi natin napo-focus yung camera. May nakita ko dito isang resistor na parang may kinalawang. Tingnan natin. Kita nyo ito. 1K itong 1K. Yan, yung 1K na yan. Pero bago muna ako magpo-proceed dito, dahil dalawa naman itong player na dinala sa atin, same brand, same model din. Sa ang gagawin natin mga ka-J-Lovers, syempre may pan-testing tayo. Tatanggalin ko yung power supply ng isa, kasi good naman yung power supply ng isa nun. Itatry ko siyang ititesting dito. Titestingin natin kung talagang hindi siya magbi-blink. Kung magbi-blink pa rin, o namatay-matay pa rin yung ano natin, yung display natin, ibig sabihin hindi sa power supply yung problema. Kasi good yung kinabit natin. So, yan yung muna yung gagawin natin. Pero pag naging okay nga siya, so troubleshoot natin tong power supply, isa-isa natin. Pwede natin i-check dyan yung resistor na yun, parang kinalawang. Check natin dyan yung diode. Tapos, check natin yung mga capacitor. Tapos, yung coupler natin. Yan yung mga kadalasan na pwedeng magpapa-blink o magpapa-abnormal sa voltahe. So, ito, tinagal ko muna yung power supply. So, step by step na lang natin to. Isa-isahin lang natin para makuha natin. So, meron na pala siya dito na kinabit yung diode. Yun, natanggal ko pa yung terminal. So, dito na yung kinabit yung diode. Tingnan natin kung anong ginamit ng diode. Parang iba na to, replace na to. Kadalasan yan, sa mga ganitong power supply, ginagamit dito ay yung SR360. So, tingnan natin kung anong nilagay niya dito. Tingnan natin. So, bali ang nilagay niya dito ay N5400 to. 5540 to. So, hindi ko alam kung pwede ba yan dito or baka ito yung nagpapaproblema dito. Baka hindi ito shock to diode. So, hindi ko rin kasi dinita sheet yan muna. So, gagawin natin, try natin siyang ibalik. Gamitin natin ng SR360. Kadalasan kasi yan yun ginagamit dyan. So, balik kukuha muna ako ng
isang power supply. So, bali ito, tinanggal ko na yung isang power supply dun sa isang unit. So, same brand, same model din. Yan, same din. Gagawin natin, kakabit natin yan dito. Kasi aalamin lang natin kung talagang sa power supply. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung diode na ginagamit, 360. SR360. Yan yung ginagamit niyan, ang alam ko. So, papalatin din natin yan ng SR360. Kaya, step by step lang natin, isa-isa natin, hanggang sa makuha natin yung pinaka-problema niya. So, kabit lang natin tong kinuha natin na power supply na good. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba, hindi na siya mamamatay-matay yung display. Kasi pag okay siya, ibig sabihin talagang sa power supply yung problema, troubleshoot natin yung power supply na yon. Check natin yung diode. So diode, yung may problema na yon. Palitan natin ng talagang part number niya na SR360. Tapos yung resistor, palitan din natin yon kasi medyo may kalawang. Pag hindi pa rin, pag nag-blink-blink pa rin, check natin yung filter capacitor. Tapos, kung may nakita tayong may problema sa filter capacitor, palitan natin. Kung wala naman, balik natin. Next natin, kung ganun pa rin, nag-blink-blink pa rin, kaya napalitan natin ng capacitor, check natin yung coupler. So, yan yung mga posibilidad. Kaya, step by step lang natin muna siya i-check. So, ito na ikabit na natin yung power supply. Try nga natin siyang i-plug in. Testingin natin kung hindi na ba siya mag-blink o mamamatay-matay yung display. So, yan, pinower on na natin. So, tingnan nga natin. Loading. Tingnan natin kung hindi na siya magbalik sa hello. So, lagyan ay mukhang okay na siya. Nag-notice na nga siya. Lagyan ko siya ng input para dun sa TV natin para makita natin kung hindi ba namamatay-matay yung display dito. Kasi kung hindi siya namamatay-matay yung display, ibig sabihin good na yung ano natin, yung unit. Power supply lang talaga yung problema. So kita nyo naman, mukhang okay na siya. Yan, off ko siya, lagyan ko siya ng disk para makita natin. So, kumuha lang ako ng dish doon sa kabila kasi ito wala tong dish na kasama. Yung isa lang ang meron. Yan, lagyan natin dyan. Kasi yung isa ang problema doon ay nagno-no disk kaya may disk yun. Ito kasi yun namamatay-matay yung display tapos nag-abnormal yung display. Kaya hindi muna nilagyan ng disk. So, yan, tingnan natin kung gagana ba. Kasi kung gumana to, walang problema talaga. Power supply lang. So, troubleshoot natin, re-repairin natin yung power supply niyan. Kasi ito, kinuha lang natin to doon sa isang unit. So, mukhang okay siya mga ka-G-lovers. Tingnan nyo, wala na siyang, hindi na siya namamatay-matay pala. Diretso na siya o bumasa na nga. So, tinakpan ko lang muna kasi may part number yon ay may cellphone number yon tinakpan ko lang. Pero gumana na siya. So, play nga natin, reserve. Yan, kita nyo, gumana siya, diba? Dahil sa gumana na to, na-confirm na natin mga ka-J-lovers na talagang power supply yung problema. So, focus tayo, dun tayo, repairin natin yung power supply kasi dun to sa kabila. Dun to sa isang unit. So, ito, repairin natin to mga ka-J-lovers. So, palitan natin ng diode, palitan natin ng resistor na nakita natin na may kalawang. So, dito na tayo. So, kumuha ako ng diode tapos ng resistor na pampalit natin. So, ito na yung SR360. So, test pa rin natin. Tingnan natin kung ano ba ang pagkakaiba nito. So, test nga natin SR360. Ganito yung original na part number na nakalagay dito. Yan, set ko lang sa diode sign. Check natin, hindi pala kita yung multimeter natin. Usog ko lang. Yan. Itong SR360, tingnan natin kung ilan siyang volts. So, meron tayong 0.2 volts. Tingnan natin tong IM5402. So, meron tayong 0.4. So, ibig sabihin, parang ordinaryong diode lang yata to. Ito yung effective diode natin, 0.2.
volts. So, palitan na natin to. Yan. Tapos yung resistor, palitan na rin natin. So, step by step lang natin to. Tapos, pag napalitan natin, pati yung resistor, ito try na natin siyang testingin. Pag ganun pa rin, nagbiblink siya, testingin natin o tingnan natin yung filter capacitor. Kung kinalawang ba, nag-corrosion o sira na. Tapos, kung sira na, palitan natin. Testingin natin ulit. Pag ganun pa rin, na nagbiblink pa rin siya, yung coupler. Tingnan natin kasi minsan unstable din yung pag may problema yung coupler na yon. So yan, niresolder lang natin siya mga ka-J-Lovers. Tapos yung resistor, palitan na rin natin. So habang tinotroubleshoot natin to, nagpapalit tayo ng mga parts muna. Papromote muna ng aking channel. Kung kayo pa yan ay bago sa ating channel at nagustuhan nyo yung mga ina-upload natin na video at napapanood nyo na video, so please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko na bagong video. Then pahit na rin ng like button. Kung sa Facebook page nyo po to napapanood, papalo, pa-share na rin ng video na to. And pa-like na rin. So thank you very much. So ito yung resistor na kailangan natin palitan. Nilinisan ko siya, tinignan ko talaga kung kalawang. Mukhang hindi naman masyado, pero siguro palitan ko na rin siya para wala na tayong ibang paghinalaan. Yan isa. Yan, kinalawang. Kunti lang naman. Yan, hanap lang ako ng resistor. Kuha muna ako ng resistor. Palitan natin to ng 1K. So, tanggalin lang natin muna. So, ayan. Ito, tanggal na natin siya. So, tingnan nga natin kung anong part number to nakalagay dito. Tama na nga talaga. 1K. So, brown, black, red, 1K. So, kukuha lang ako ng 1K muna para makasigurado tayo kasi palitan ko na talaga siya ng actual. Kasi may kalawang siya. Kunti lang naman pero sa tingin ko hindi ito sira. Pero may kalawang siya ng konti. Pero palitan ko pa rin siya para wala na akong ibang hinalaan pa. So, bali ito mga ka-J-Lovers, palitan lang natin siya. Medyo malaki nga nakuha ko itong ipapalit natin, 1/2. Yung isa, yung tinagal natin na dati, ay 1/4 lang yon. So, 1/2 yung pinalit ko. Wala akong available na 1/4. So, 1/2 lang available. So, yan, pilitin lang natin. So, isa-isahin lang natin to, step by step, para minsan maiintindihan din ng mga baguhan kung ano ba yun dapat natin i-check pag mga ganitong ma-encounter nila na problema. Yung nawawala-wala yung display, nawawala-wala yung power, o hindi unstable, o hindi stable yung supply. So, mga ganyan. So, ano mga dapat natin i-check? Kaya, iniisa-isa ko to para sa inyo to, lalo na sa mga baguhan. So, kabit lang ko lang to. Yan, ikabit lang natin para matesting natin. So, tanggalin lang natin tong yung nilagay natin na good. Yan, palitan natin. Gagamitin natin yung inayos natin. Ito yung inayos natin. So, yan yung pinalit natin na resistor. Baka sabihin nyo kasi yun din ulit ng ginamit natin. Ito yung gumagana. Yan o, tingnan nyo yung resistor. Manliit pa. Ito yung pinalit natin na may 1/2 na 1K. So, palit lang natin na. So, baka sabihin nyo, nag-focus tayo. Yun din ginamit natin ulit. So, dahil sa nagmamadali ako, dahil sa sobrang excited ko, baliktad pala yung kabit natin. So, okay lang yan, mga ka-J-Lovers. Minsan, ganyan din sa kakamadali natin. Minsan, na-excited tayo matesting, makita agad yung problema. Kung, ay yung ano pala, yung ginawa natin kung okay na. So, baliktad pala, kaya hindi pumapasok. So, ito na mga ka-J-Lovers. Lagyan ko lang siguro ng tornilyo to. Lagi ko siya nilalagyan ng tornilyo baka hindi gumalaw. Kasi baka magalaw yan, malaglag dyan,
sumabit yan sa case niya, mag-short. Kaya mabuti na nung naka-tornilyo pa rin. Yan, pinagyan na natin siya, power on. So kita nyo mga ka-G-lovers, hello, nagbi-blink pa rin siya. Yan o, nagbi-blink pa rin siya. So troubleshoot ulit tayo. So tanggalin natin ulit itong power supply, troubleshoot ulit tayo. Ganun pa rin siya, di ba? Nagpalit na tayo ng diode, nagpalit na tayo ng resistor, ganun pa rin siya, nagbi-blink. Kaya pag tinisting mo ito ulit, mamamatay-matay din yung display. Saka napansin nyo, hindi umikot yung disc natin o yung bala. Hindi umikot. So tanggalin natin ulit to. Next ko naman ay i-check ay itong filter capacitor. So isa-isahin ko lang, hindi ko bibiglayin yan para yung mga baguhan at least naiintindihan yung mga bawat chine-check ko o troubleshoot ko. So next natin itong filter capacitor sa primary. Once kasi na ito tawag yan nag-corrosion o kinalawang, mag-abnormal yan. So tingnan nyo, hindi pa yan napapalitan ng capacitor kasi tingnan nyo yung pagkasolda. Hindi pa siya nadaanan. Wala pa siyang history ng pagkasolda. So check ko muna kung may tirang voltage, baka kasi ma-electric shock tayo. So 7.3, so mababa na yan, pababa na yan. So pwede na tayo siguro mag-solda niyan, basta wag mo lang i-short kasi baka tumalamsik yung lead kasi meron pang tira kahit papano. So yan, tanggalin lang natin yung capacitor, palitan natin. Or check pa rin natin. Malalaman kasi natin yan kung talaga bang ginalawang yung mga panya o nagka-corrosion pag tinanggal na natin. Kasi pag hindi natin tinanggal, akala mo good lang siya. Service ng Rowan Pasiring Inland San Jose. Kargahan kayo, may kargahan. Okay, yan. Bali ito, tinanggal ko na siya mga ka-G-lovers. Yan. Tingnan natin ang malapitan para makita natin. Noon tinignan ko siya ng malapitan, parang nag-deform na rin siya. Tapos may kalawang na yung paa. So papalitan natin to, malay mo, ito na yung problema niya. Ito na yung pinaka-problema niya. Pag hindi pa rin, ganun pa rin siya, nagbiblink pa rin o namamatay-matay pa rin, yung coupler naman ang pagtitripan natin mga ka-G-lovers. Yan, nililinisan ko pa siya para maalis yung mga kalawang. So sa mga ganito, kahit napakaliit ng power supply, yung akala mo na madali mo na siya marirepair, pero napakahirap pa rin. Yung iba kasi nito, pinapalitan ng 4-wire module. Paano kung sa secondary yung problema? May problema ka talaga niyan mga ka-G-lovers. Hindi mo pa rin yan mapapagana. So, pero kung swerte mo, kung talagang totally no power, pwedeng may posibilidad sa primary yung problema. Pwede kang gumamit ng 4-wire module para mas madali mo siyang marirepair. Pero pag ganito, nagpa-power naman siya, nagbi-blink, puro o namamatay-matay yung display, may posibilidad na secondary o primary. So, hindi natin alam pa kasi iniisa-isa lang natin. So, kaya pa itong ma-repair, basta tiyagaan lang natin siya mga ka-G-lovers. So, kahit hindi mo natin siya i-modify ng 4-wire module. So, ito kakuha na ako ng pampalit. Medyo malaki lang kasi ibang brand din to. So, ito. Palitan na natin. So, inano ko pa siya, nilinisan ko pa yung paa para sigurado kasi yung mga capacitor kasi ngayon, pag na-stock mo, medyo nag-iiba na yung kulay. Parang minsan hindi na dikitan ng lead. Hindi tulad noon ng mga parts noon, talagang copper na copper talaga. Pag nilagyan mo ng soldering lead, talagang kapit na kapit. So minsan yung mga ganito, madali na siyang kalawangin, ang hirap pang soldahin. Kaya ginagawa ko yan iniisisan o inaano ko pa ng cutter yan para malinisan. So ito, kabit lang natin siya. So
So 33 UF to, 450 volts yung pinalit natin. 400 volts yung dati. So okay lang yan. Testing. So mas mataas yung maximum natin, 450. Kasi yung dati ay 400 volts lang. So ito na, kinabit na natin siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang hirap na siyang soldahin. Pero kakapit din yan kasi inano natin ng cutter kanina yung paa. Ano naman sa amiraan. Yan, putulin lang natin to tapos testingin natin. Pag ganun pa rin nagbi-blink, check natin yung coupler nito. Anyog. Makonsesyonal. Kan magayong duman-duman. Anyog, boss. Pero may seasonal. Lamang yan eh. Yan. Kupras, dawa nung panahon. Mapauran, mapainit. Pwedis na. Inubos ng 5 yung peso. Ano, Uling duman. pinaputol. Oo, pinaputol. Yan. Kabit lang natin siya ulit tapos testingin natin. So baka ma-excite na naman ako, baliktad na naman yung kabit natin. So hindi minsan naiiwasan yan sa sobrang excited natin na makita natin yung ginawa natin kung talagang gagana na ba. Minsan baliktad yung kabit natin yan. So lagay ko lang to. Yan, nilagay ko ulit siya ng tornilyo. So, lagyan ko ulit siya ng display. Yan. The moment of truth na naman ulit. So, napa-English na naman ulit tayo. Testingin natin. Okay. Power on. Tingnan natin. Pag hindi umikot yung disc. Oh, ganun pa rin siya. Kita nyo, nagbiblink pa rin siya. Hindi umikot yung disc, nagbiblink pa rin siya. Yan, pansin nyo ba mga ka-G-lovers? So, ibig sabihin, hindi pa talaga yung ang pinakasira. So at least napalitan natin kasi may kalawang na rin yung paa. Yun din magpapasira niyan pag naayos natin to. So at least napalitan natin yung diode, napalitan natin yung resistor na may nakita tayong may kalawang, napalitan natin yung filter capacitor. May kalawang na rin yung paa niya o may corrosion na rin. So next natin baka sa coupler naman. Coupler naman ang pagtitripan natin. Yan din kasi nagpapa-abnormal kasi sa feedback yan, mga ka-G-lovers. Kasi kung abnormal yung feedback niya, talagang magbiblink yung display o yung power natin. So tanggalin lang natin to tapos palit tayo ng coupler. Actual na natin siyang palitan. So dapat meron ka mga pan-testing, pang-actual na pampalit. O pwede naman bilhin mo na siya ng bago, more lang naman ng bago nito. So ako, kukuha lang ako ng mga scrap na hindi ko na ginagamit. Pwede ko siyang gamitin na pan-testing. Pag okay na, palitan na lang natin siya ng bago. So ito na mga ka-G-lovers, coupler naman yung pagtitipan natin itong coupler. Ito. Opto-coupler. Kasi may posibilidad kasing dito rin yan. Pag hindi pa rin, ay talagang sakit na sa ulo to. Pag pinalit na natin ng coupler, ganun pa rin, ay sakit na sa ulo to. Pwedeng may problema na naman yan. Check natin yung secondary ng mga capacitor. Pag ganun pa rin, nagbiblink pa rin, transformer. Pag ganun pa rin, baka dyan sa regulator na. So, step by step lang natin. Makukuhan din natin yan. So, tanggalin lang natin tong coupler. Tapos, palitan natin siya. So, yan na mga ka-G-lovers. Almost matanggal na natin siya. So, sa pagkabit ng coupler, dapat alam mo yung positioning. Tandaan nyo yung positioning. Kung alin dong 1 in 2 at 3 in 4, kung saan siya nakaposition. Kasi baka mabaliktad nyo, masira. So, may dot naman yan dyan. Yung may dot dyan, yun yung number 1. Nasa secondary yan. So, ito yung kukunin ko mga ka-G-lovers. Ito. Sa forward module. Bali, hindi ko na rin ito ginagamit. Pero hindi pa naman ito sira. Hindi ko lang siya nagagamit. Tanggalin ko lang tong coupler niya. Kaya 150 watts na. Igo. Parehas. Kaya salamat inay. So itong nakuha kong parang may konting kalawang. So siguro alisan ko muna siya. Yan, linisan. Pero Houston Universal na ano. Konti lang naman. Kasi na-stack ko na kasi itong 4Y module ko na to. Medyo matagal na.
Kunti lang naman, hindi naman halata. Yan, alisan lang natin. Ano magkata 4 ohms na? So, okay. Okay na yan. Malinis na. Dapat yun 16 ohms. Yan, kabit ko lang to siya. Yan, kabit lang natin. Public address. Dapat 16 ohms. Pang ko yan lang yan, pang kutse. Ito yung luma. Ito yung kinabit natin na in-scrap natin. Kinuha natin dun sa 4-wire module. Yan, resolder lang natin. So, ito yung talagang yung step by step natin. So, hindi ko na rin siya pinopost para makita nyo. Talagang pinaghihirapan natin yung pagre-repair nito. Talagang hindi tayo tawag niyan, petik-petik lang sa pagre-repair ng ganito. Akala mo madali lang, pero kung tutusin, napakahirap yan pag hindi mo talaga siya kabisado. Kung hindi ka marunong mag-trace. So, kita nyo naman, hindi na nga ako gumagamit ng tester. Hindi ko na tinitest yung voltahe. Alam ko kasing abnormal na rin yan. Kaya, ina-actual ko na lang siyang kinakabit. Yan, kahit medyo napapagod akong kabit, tanggal, kabit. Okay lang yan kasi actual ko siya nakikita. Kahit hindi ko muna siya tinitest. Minsan kasi, pag tinis mo siya, good. Pag hindi pa nakakabit, pag kinabit mo na siya, bad na. Kaya, pag ganito, okay naman kasi yung power natin, nagbiblink lang. So, ina-actual ko na lang talaga siya ng kinakabit. So, ito na, kabit na natin siya mga ka-G-lovers. Tingnan nga natin kung gagana na ba. Pag hindi pa rin, check natin yung secondary capacitor. Pag hindi pa rin, check natin yung transformer siguro dyan. Check natin yung regulator. So, step by step lang tayo. So, ito na. Kabit lang natin to. Dito na natin malalaman kung talagang sa coupler yung problema. Pero okay na rin yun. Napalitan na natin siya ng diode. Yung tamang diode niyan, yung SR360. Naalisin na rin natin kinalawang na resistor na 1K. Saka filter capacitor, may kalawang na rin yung pinalitan na rin natin para okay, wala siyang back job. So, para okay yung repair natin. So, lagyan ko pa rin ito ng tornilyo bago natin testingin. Baka kasi malaglag. Yun, delikado rin yan. So, ito na yung ano natin, pinalitan natin ng coupler. Testingin natin kung gagana na ba. So, tara let's. Yan, pinawaran ko na siya. Pag umikot tong desk, may posibilidad na gagana. Yun sinasabi ko sa inyo. Umikot yung desk, ibig sabihin may posibilidad na gumana to. So, antayin lang nga natin. So, kukuha natin yung input natin. Yan, lagyan natin ng input. So, tatakpan ko lang yung una sa unang ano niya kasi may cellphone number yan. Baka kasi alam mo na, privacy rin ng may-ari yan. Okay lang yung mga taga sa kanila kasi talagang tinitext yan. Pero sa mga malalayo, baka magawin yung text mint. Yan, may cellphone number. So, lagyan natin ng number. 99, play natin. Favorite number natin yan. Pag naggagawa ng video, okay, 99. So, nasaan ka? Kailangan kita. Okay na siya mga ka-G-lovers. Thank you very much. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin to. Thank you very much.